Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, marami po nagtatanong sa comment section, Kuya John, paano mo ini-edit ang video mo? Okay, more than that ang sasagutin po natin. Paano natin ginagawa ang isang episode ng Kuya John Investing? Let's go! Welcome back! Ayan, ang topic po natin, paano gumagawa ng video si Kuya John. So hindi po ako masyadong nag-research po kung paano gumawa ng video. May mga tools lang po na medyo familiar na po ako like OBS Studio, familiar na po ako dito. So based sa mga alam ko na po, gumawa na lang po ako ng sarili kong workflow na sa tingin ko po ay efficient at hindi po masyado ma-effort. At yun po ang i-discuss po natin ngayon. So unang-una po sa lahat, no? From time to time, pag medyo idle po tayo, naglalakad, ganyan, nagda-drive, minsan may naiisip tayong idea, no? Okay, naliligo, kumakain. So, ang ginagawa ko pag may mga ideas po ko, mini-message ko po yung sarili ko sa messenger. Mini-message ko po yung sarili ko, nililista ko po lahat. Tapos, later on, babalikan ko po yan. Magpipick po ko ng isang concept na naisip ko na before at yun ang gagawa ko po ng video. At ang unang-unang step po na gagawin po natin, ay fine-flesh out po ko muna no, sa utak ko yung details. So, fine-flesh out kung ganyan. Okay, so pinag-iisipan ko na pag napili ko na yung topic. Pag medyo alam ko na yung general idea, yung general na flow, gagawa na po ako ng thumbnail. No? Yun po yung unang-unang physical thing na gagawin po natin. No? So either gumagamit po ako ng Canva kasi medyo mas madali sa Canva eh, no? Medyo ganun-ganun ka lang, no? Mouse, drag and drop lang and mabilis-bilis pong gumawa ng video. O, minsan naman po, no? Minsan nagpo-Photoshop din po kasi matagal na po akong marunong mag-Photoshop, no? 20 years ago, marunong na po ako mag-Photoshop. Pero of course, basic lang kasi hindi naman po ako artist. So gagawa po ako ng thumbnail. Pag nagawa na po yung thumbnail, ang susunod na po na step nun ay gagawa na po ako ng PowerPoint. At dito po ako natatagalan, no? Ayan. So yung PowerPoint, ginagawa ko po ito sa, ano tawag nito? Sa Google Drive. Sa Google Drive lang. Para nandun na rin yung backup ko online, no? Nandiyan na rin sa aking Google Drive. Ayan. At i-flash out ko na po doon yung mga slides na pag-uusapan po natin. Gano'n, no? Alright. And then, magre-record na po ako. Ayan, recording na po. Ang recording ko po, dalawang parts po ang nire-record ko. Pero bago po ang lahat, i-share ko lang po yung aking setup. So ganito po yung aking setup. Napakasimple lang naman po, no? So yung laptop ko po nasa kanan. And meron po akong extended monitor sa kaliwa. At ang camera ko po, no, dati, syempre, webcam ang ginagamit ko po dati. Kaya lang ang webcam po kasi no, minsan tig 2,000 na yung binili mong webcam, ang pangit pa rin ang output. So na-discover ko, pwede naman pala yung cellphone, may application ka lang na i-install at yun na po, pwede na siyang camera mo. At ang pinaka-main po na kinocompose ko yung buong recording po ay sa OBS Studio. No? So sa mga hindi po familiar, no, pag gusto niyo po mag-record, pwede po itong OBS Studio. Dito ko na po dire-record diretso sa OBS Studio, no? So sa kanan ko na doon yung slides, no? At doon na lang po ako scroll down, next page, no? Habang yung mukha ko kina-capture po ng cellphone, no? Naka-cellphone na lang po ako, hindi na po webcam. Ayan po, no? At ganyan po ang itsura po niyan sa malapitan. Ayan, nire-record ko lang po sarili ko. Ganyan po itsura ng OBS Studio, no? At i-click ko lang yung start recording. Ganun po, no? Sa dalawa. So first, nire-record ko lang po yung short intro. Tungkol saan ba yung video? Gagawin ko po ng maiksing intro lang po. Para yung mga viewers, alam po niya kung ano yung pag-uusapan sa video. Mga 10 to 20 seconds lang naman po yung intro natin. Minsan less pa nga eh, no? At nire-rename ko lang po. Pagka-record ko sa kanya, nire-rename ko lang ito 01.mkv. Ganun lang naman po, no? And then, yung buong katawan po ng video po, i-record ko po on a separate file. No? I-record ulit po ako. Yung laman na po, yung body daw, pag sinabi ko, welcome back, gano'n, yun na po yung body. Dire-diretso na po yun hanggang disclaimer, hanggang matapos na po ang video. Wala po edit yan. One take only. Pag nagkaroon po ako ng mistake sa kalagitnaan, kaya may nasabi ako hindi ko gusto. Minsan tatawagin ko ng nanay ko, sabi, anong gusto mong ulam? Wala na, sira. Retake na po ako, wala umpisa. Ano, gusto mo ulam? Isa, rinig na rinig. Alam naman, ipakita natin sa madlang people, no? Yung ulam na kakainin po natin. So, retake na po tayo niya. No? Anyways, ganun po ang body. One take only. Ayan.
At pangangalanan ko po ito ng 02.mkb. MKB po kasi sinisave ng OBS Studio. At yan na po, may dalawa na po akong video. Yung short intro at saka yung body po niya. 01, 02. Ganun po. No? Ayan. At ito po yung itsura ng project ko sa directory. Ganyan lang po kasimple po yan. Konting files lang po yan. No? Makikita po ninyo yung T1. No? May Photoshop po ko. Yan na po yung thumbnail ko po. No? Ayan. Tapos yung 01, 02. Yan na po. Tapos yung intro.mkb. Yan na po yung aking yung music. Yung music yung turut turut tut. Mga gano'n. Alam niyo na po yun yung cutscene na basta yun na yun. Okay, alright. And then, yung tatlong video po na to, i-combine na po natin. Command line lang po kasi hindi nga po talaga ako marunong mag-edit ng video. Command line lang po. Ganito po itsura po niyan. Tatype ko lang po yung command. Tatype ko lang po yung command. Siya na po yung magko-combine po niyan. Anyways, lahat naman po ito is the-record ko po kasi sa OBS Studio. So, compatible po ang format yung tatlong files po na yan. So within 5 seconds na po, tapos na po yan. Wala pong edit-edit. Kinombine na po niya yung tatlong video na yan. Cut to cut na po yan. Dire-diretso na po yan. Ay, tapos na. Tapos na po yan. And then, upload na. Tapos na po ang trabaho ng kalbo. Okay, upload na. And then, pag upload ko pong ganun, no? Dyan ko na po iisipin yung pinaka-final na title, no? Kasi yung sa thumbnail, yan, of course, yan din mo yung title. Pero pwede mo i-rephrase ng konti, no? Ayan. So, yun na po yung final title. Tapos saan po nanggagaling ang description? Gumagawa rin po ako ng description para lang po alam ni YouTube, no? Actually, hindi ko po alam kung may bearing ito pero ginagawa ko pa rin yung description para may idea si YouTube kung tungkol saan yung video ko. So, tinatanong ko na lang si ChatGPT, no? Ayan, nagpo-prompt na lang ako kay ChatGPT. Sabi ko, give me YouTube description. Ganun, no? And then sasabihin ko yung yung main idea ng video ko. And then siya na yung pa-generate ko ng description. Ayun, tapos ika-copy-paste ko na lang po yan, no? Tapos meron na rin po akong disclaimer na lagi na po nakahanda. Ipe-paste ko rin po sa description, no? And then yung tags, kailangan din po may tags tayo para mas lalo maintindihan ni YouTube kung tungkol saan yung topic po natin. Kay ChatGPT ko na lang din po tinatanong po yan, no? Kasi mas nagpo-focus po ako sa body, yung mga ganyan mga anik-anik po na yan. Yung inuutos ko na lang po kay ChatGPT. Ayun, tapos publish na, tapos na. Tapos na ang video ng kalbo. Ayan, no? So nothing fancy, wala pong fancy masyado. Natatagalan po talaga ako sa paggawa ng content, no? Ayan, I spend most of my time organizing my thoughts and then preparing the slides. And also pag stock review, mas marami po akong oras na ginugugol sa pagbabasa po ng annual report. So pupunta ako sa iba't ibang website, binabasa ko yung annual report, yung mga data, ganyan, no? And then yun. And I spend as little time as possible sa mga technicalities, no? Kasi parang sa akin, basta makaraos, pwede na po yan. Mas importante minsan, para sa akin lang po, yung content. Kaya medyo wala po tayong bling-bling sa ating mga video. Napakasimple lang po lahat, no? At yun lang po, ang kwentuhan po natin ngayon, no? Nakwento ko lang po ito kasi may mga nagtatanong. And hopefully, yung ibang gustong mag-video at nai-intimidate kayo kasi hindi rin kayo marunong mag-edit tulad ko, no? Tanga-tanga rin mag-edit. Hanggang ngayon, hindi ako marunong mag-edit. Try ko pong buksan, no, iba't ibang video editor, hindi ko talaga maintindihan paano gamitin. At ayun, matanda na po tayo, parang hindi ako mahilig talaga sa ganyang mga trabaho po, no? Mas gusto ko po nagko-code na lang kaya gumagawa ng video, no? At sana may natutunan po kayo sa video po natin ngayon, no? Okay, wala pong disclaimer, no? Kasi wala naman tayo ni-review ngayon. Kwento-kwentuhan lang naman po tayo. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. God bless po sa inyo. To God be the glory. Happy investing po. Bye-bye.